So nandito tayo ngayon sa gitna ng kawalan. Tingnan nyo, patayin ko yung ilaw Ayan, tapos ganito kaliwanag yung headlight. Oh, ang liwanag niyan guys. Hindi ko alam kung naka-justify ba ng action camera ko, pero grabe maliwanag siya. Lalo na pag nag-high beam ka. Isa to sa mga motor na alam mo yun, mararamdaman mong may silbi yung high beam. Hindi kagaya ng iba na parang may lumiwanag lang sa bandang taas pero wala siyang tutok specifically dun sa kalsada. Hindi mo ma-identify kung ano yung naliliwanagan niya. Ito kitang kita. Promise, pag nasubukan nyo to, may impress kayo sa headlight performance nito. So nandito na ulit tayo sa warehouse ng FKM at isasoli na natin tong Ranger 150. Pasensya na, hindi ko ma-edit pa sa ngayon yung review. Na-edit ko na, kalahati pa lang. Pahintay na lang kasi medyo may iba tayong inaasikaso. This bike is nowhere near perfection. Hindi siya talaga perfectong motor, pero there's a lot of things about this bike na talagang mapapangiti ka. Sarap! But at the same time, there's a lot of things about this bike na mapapangiwi ka. Magiging honest tayo sa review, hindi tayo magiging bias or what, dahil alam kong hype na hype tong bike na to, and maraming nagpa-reserve para makabili nito. Ang gusto kong mangyari is alam nyo kung ano yung i-expect nyo once na nakuha nyo na yung motor, ano yung mga ikatutuwa nyo at ano yung mga pwedeng hindi nyo ikatuwa and kailangan nyo i-adjust kapag nasa inyo na siya. So na-appreciate ko tong part na to kasi medyo protruding tong tubo ng exhaust and pwedeng aksidenteng madikit dyan yung paa ng angkas. So in-extend din nila to, but I wish binend din nila to along with the tubo. Nakabend din siya kasi sa ganitong design, pag dumadaan ka sa damuhan, mahakot siya ng damo na iipon dito. Ayun, so ito, ang lamig niya. Pero tignan nyo dito sa kabila. Dito guys, nakakapaso yung init. Normally mas mainit talaga to dahil siya yung nakadikit sa engine Umiinit din tong mags, tapos umiinit din siya. Pero iba yung init nito, hindi pangkaraniwan. So paparinig ko sa inyo, ewan ko kung maririnig sa camera Yan Yan guys And ganon din dito sa likod. Ayan, kung naririnig nyo, nag-wiggle siya guys. Normal lang naman na may play ang ang floating caliper, pero dapat ang play niyan side to side lang, left to right lang. Hindi siya nag-wiggle sa iba-ibang direction. And pareho silang may wiggle, kaya lang dito natin sa likod naririnig yung parang nagra-rattle na tunog o makalansing kasi siya yung prone sa engine vibration kasi siya yung malapit sa makina So tong motor na to, never siyang na-expose sa ulan habang nasa akin siya. Hindi ko pa rin siya pinapaliguan dahil medyo busy tayo sa ibang bagay. Pero look at this, may mga iba lang akong ipo-point out. Yung mga tornilyo sa ilalim nitong panel, kinakalawang na. Pati yung washer doon, kinakalawang na. But itong mga to, yung mga naka-expose na bolts, hindi naman. They're looking good. Ayan they're looking good. Wala na akong ibang nakitang tornilyo na kinakalawang actually. Pero dito sa part na to, sa mga welding sa may exhaust, may build up na ng kalawang. This bike has just been with me for more than 1,000 kilometers. Parang hindi pa siya dapat nakaka-experience ng rust build up. Dapat wala pang namumuong kalawang. Pero meron na, so be mindful of that. And spray lang naman ng yan. So ito medyo malangit-ngit. Ayan. Pero may mga attention to details na nakakatuwa, kagaya nito. Merong bulsa yung spring, dito meron din. And itong nakikita nyo to, hindi to swing arm guys, bracket lang to nitong center stand. Ang swing arm nya nandito, connected siya sa chassis, tapos dito banda nakalink naman siya papunta sa engine unit. Actually sa mga scooter na naka CVT, yung makina talaga ang nagsaserve na swing arm Ito linkage lang to. Kung tutusin, linkage lang talaga yan. Nakasanayan lang nating tawaging swing arm. Pero ang nagsaserve talaga na swing arm ng scooter is yung buong unit. Kaya nga ang tawag natin sa suspensions ng scooter ay unit swing. Kasi yung buong engine unit ang nagsiswing, nagsaserve na swing arm. So ito may support arm siya dito na humahawak sa caliper and sa tambucho. Dito sa ilalim, ewan ko kung nakikita nyo, meron siyang parang module dyan. Nung nagtanong ako sa mechanic nila kung para saan yan or kung ano yan, sabi nila yan daw yung ECU. May dalawa siyang ilaw. Dali, try kong i-on. Ayan, umilaw yung kulay blue, which means okay siya. Pag daw umilaw yung kulay red, ibig sabihin yan may something wrong sa motor. So start natin yung engine. Paparinig ko sa inyo yung tunog ng starter nya. Yon, yung tunog ng starter motor nya pag nagsistart parang
Parang may namaltratong dagang Costa. So ito yung foot pegs, andito yung pillion seat. Pag umangkas ka, naka-forward ng konti yung mga paa mo, which is good para sa angkas kasi relaxing. What's not good though is dito ka nakaupo bilang rider, pagbaba mo ng paa mo, nasasagi ng paa mo to. So what more kung merong pang naka-extend dyan na paa ng angkas, di ba? Tatamaan mo talaga. So mula sa butas na to, lalabas dyan yung crash guard, then gagapang siya papunta rito. Tapos this also serves as your bracket for your mini driving lights. May mga detalye sa motor na to na pinag-isipan din talaga kasi nakakatuwa na yung crash guards mo rektang nakakonekta sa chassis, hindi yung ipinipilit mo lang siyang ikapit sa kung saan nakatornilyo yung fairings. So kapag natumba yung motor, hindi ka mag-aalala na yung mga tornilyuhan ng fairings mo madiskaril o mawala sa alignment. Nice touch din, nakakadagdag siya sa adventure look ng motor. Pero hindi lang naman yan for aesthetic purposes. Nabablock niya yung hangin, lalo na kapag maginaw. Malaking tulong yun para hindi masyadong ginawin yung knuckles mo. Kaya lang, please be reminded that para lang to sa wind protection, hindi niya kayang protektahan tong lever mo mula sa pagkabaluktot o pagkaputol kapag natumba ka. Kasi mas maganda pa rin yung bakal talaga na nakaganon, na protektado siya. But it's a good touch. Kaya lang medyo fragile siya, guys. Dito sa kabila, kung mapapansin nyo, meron na siyang biyak dito. And dito, ayan, na ano na siya, nahiwalay na siya, guys. So itong utility hook, nagsiswing siya pa ganon. And para mabuksan mo siya, isiswing mo yung taas pa ganon. And then lalagay mo yung lalagay mo, tapos bibitawan mo siya. Ito, mainly for aesthetic purposes, pero yung ilaw niya sobrang hina. Mas malakas pa yung ilaw ng alitap-tap na gumagala sa kwarto ko. Pero kung lalakasan mo siya ng konti, papalitan mo siya ng mas malakas na ilaw at nagliwanag siya ng medyo mas malakas, mas makakadagdag talaga siya sa buong karakteristik nitong motor. Itong windshield, this is for aesthetic purposes lang din. Hindi naman niya nabablock yung wind blast. Kung sa akin to, tatanggalin ko siguro to. Mas gusto ko yung nakaprotrude lang tong panel niya na wala to. Bali itong mga side brackets na to, may extrang brace pa to kinakabit dito patawid dun sa kabila. Kaya lang hindi na lang muna nila nilagay. Itong center stand niya actually kulang siya ng pagkakaslant. Hindi lang halata sa camera Para sa akin kulang siya ng pagkakaslant kasi kapag pakita ko sa inyo you have to be mindful kung saan mo siya pinapark. Kasi kapag tignan nyo, pag ginalaw ko yung manibela, ayan ayan tumitiklop, guys. Ayan konting ano na lang yan, titiklop na yan. Ayan dinahandahan ko kasi baka tumumba siya pero ayun, diba, bumalik. Ito sobrang sturdy nito, rektang konektado sa chassis.